This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Mira! Hi! Everyone, welcome to your show. At Sabadong-Sabado, alam ko excited kayo dahil yung iba walang gimmick yung Sabado ito at tayong hinihintay. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati niyong tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. Kung may nanay na ang OOTD niya ay parang ano bang kulay yan, Nay? I don't know. Oo. It's basta striped. Kagaya ng iyong buhay na very striped. Yes, not so colorful though. At checkered ba yan? Oo nga pala. Checkered. Kalaban ng mga polka dots. Polka dots. Pero chine-check ka ng love one mo. Ay, that's how I wish. Ang ating minamahal, the political and showbiz official daw ng OOTD, Nanay Jobert Socaldito. Thanks na ako, Direct Chops Malansala. Oh my God, you're bloody red. No, it's maroon. Maroon 5. Maroon 5, oh. Yun, hello to everyone. Na-miss namin kayo for 2 days. Nako, handa nyo na ang inyong mga opinion dahil marami tayong pag-uusapan ngayon. Diretso na tayo sa ating unang segment, ang This is it, Politics. Of course, kasi politics or social issues, di ba? Itong ating segment, ito hindi lang basta politics. Siyempre, we talk about other issues na Minsan, mas magandang hindi muna, pahinga muna tayo sa politics. Oo, nakakapagod sila. Ngayon, pag-usapan natin, Nay, ang social issue na nangyayari sa Miss Universe. Yes, yung nakaraang taon, ang Miss Universe third runner-up na from Thailand. Yes, sa Thailand. From Thailand. The third runner-up siya was stripped off of her title as third runner-up sa Miss Universe. At ang pangalan niya, medyo mahirap kasi Sige siyang, I'll try, Suchata Opal Chuangsri. Yes, from Thailand, okay? Na ang may-ari ba, of course, ng Miss U organizations ngayon ay si Miss Anne ng Thailand. Ano apelido niya? Wait lang. Ano apelido ni Anne? Tongue twister eh. Anne Hakapong Hakrahutatip. Ayun, parang tatip. Eto na po, ang Miss Thailand was stripped off of her title as third run-up sa Miss Universe 2024 because, di ba, ito ay sumali sa Miss Thailand World. Na hindi pa tapos ang kanyang reign, ang term ng 1 year, no? Kasi syempre 2024, kailan matapos daw muna ang 2025 na Miss Universe reign nila bago sila pwedeng mag-jump into other contests. Kasi ito sumali within the time. So may ganoon may ganun pala silang patakaran ngayon. So she won Miss Thailand World at siya mag-represent ng ng Thailand sa nalapit na Miss World Beauty Pageant. Okay. Ngayon sabi namin, ako lang nagtataka lang ako, ito kasi yung karakter din to eh. Siya lang kaunaw na binagong history ng Miss Universe. Marami siyang kabalbalan actually. Si Miss Gloria Diaz nga, inaiinis yes, yan eh. nabubuisit nga ang ating mahal na Miss Gloria Diaz, ang first ever Miss Universe from the Philippines noong 1969. Kasi unang-una, ako I agree with Miss Gloria Diaz, okay? Eto, first time na sa history ng Philippines. We're talking about the Philippines lang, ha? We don't care about other countries kasi atin lang ating pag-uusapan. Kumbaga, siya lang ang pumayag na mga transgenders ay pwedeng sumali. Kumbaga, kahit sinong bakla dyan na maganda at makapasa at pwedeng sumali sa Miss Philippines Universe, di ba? At para lumaban sa Miss Universe talaga na pageant. Siya rin ang pumayag na ang Miss Universe ay pwedeng kumbaga ay pwedeng magtanggap ng mga unwed mothers, may mga anak na walang asawa, ay pwedeng sumali at pwedeng sumali kahit 184 years old ka na. Wala nang edad-edad. Kumbaga, ako, if you were to ask me as a pageant fan, ako mahilig ako sa Miss Universe, mga pageants na ganito, ay kumbaga, ibinaba niya ang premium eh. Ibinaba niya ang premium ng beauty pageants like this one. This is the biggest pageant in the whole world. Ako, for me, this is number one. That Pinoy is considering as the biggest. Yes. Second na para sa akin na Miss World, tapos sunod niya Miss International in that hierarchy. Yes. Okay?
Ngayon, binago nitong babaeng retokada na ito, na isang transgender din, trans woman, iniana ito ang patakaran ng Miss Universe. Kaya parang ako ba, bumaba talaga. Whether you admit it or not, bumaba talaga ang premium ng Miss Universe. Na nawala yung panahon nila Trump. In fairness kay now President Trump, no, na dati may-ari ng Miss Organizations, even before him or right after him, yung mga hindi, basta ang taas ng premium. Pag sinabi Miss Universe ka, you take so much pride. You're the most beautiful woman in the whole universe. But damang-dama mo, taga-celebrated yun. Pero right after them, no, nung si Miss Anna ito, ay para ka na lang nanonood ng mga bikini contest sa kanto. It just so happened kasi na maraming countries na sumasali, tapos magaganda yung mga contestants, pero yung respectability niya ay bumaba. Para sa akin, ha? Kung sa inyo, you think so? May sarili naman silang opinions. Pwede kayo mag-comment ngayon. Ngayon, sabi nga natin, kasi sabi nga ni Ms. Glorias, pwede naman sila magawa ng sarili ng pageants eh. Yung halimbawa, yung mga Miss Unwed Mothers, di ba? Yung mga Miss Gay Universe na ang gaganda, di ba? Sa Thailand, ginagawa yan. Ang gaganda ng mga contestants from all over the world na naglalaban-laban sa Miss Gay Universe. Bakit kailangan yung mga bangka pasalihin mo? Kasi dapat dito natural women ang dapat kasali dito sa Miss Universe. Kasi Miss Universe ka, dapat babae. At dapat dito single ka, walang anak. Di ba ganun yon? Anyway, gusto ko lang ibalik sa panahon, mga nakaraan. In 1973, no, Miss Marjorie Wallace of the United States, the first ever American to win a Miss World title, kung saan naging first runner-up ang ating kandidata, si Miss Evangeline Pascual, remember? Ay, di ba, ay laglaban, no? Si Miss Marjorie Wallace was dethroned because of an illicit affair. If I'm not mistaken, it was an illicit affair. That's why she was dethroned. So ngayon, pinag-uusapan nila ang ating Miss Evangeline Pascual, who was then first runner-up, na siya ang susunod, siyang papalit. Pero tinanggihan ni Miss Evangeline Pascual yun. Kasi para sa kanya, she was not the natural winner. Kumbaga, bahala kayo, pero ako ayoko. Kasi hindi akong winner. First runner-up. Though, nasa rules nila yon na kapag hindi na fulfill ng winner ang duties niya sa Miss ganito, si first runner-up, the first runner-up should take place. Pero siya, tumanggi siya, si Evangeline Pascual, which they honored. Talagang nirespeto nila yon. In 1974, wow, well-versed. Yeah, Miss 1974, when Miss Universe was held here in the Philippines, yeah? First ever na sa Philippines, si Miss Helen Morgan, who represented Wales, became first runner-up to Miss Amparo Muñoz of Spain. Diba, the late Amparo Muñoz. Si Helen Morgan won first runner-up. She was Miss Wales. And right after that, same year, 1974, she pitted against other Wales contestants to run for Miss Wales World. Miss Wales muna. Pag nanalo ka Miss Wales, lalaban ka na Miss United Kingdom. Kumbaga, mahasbabang process yun. She won as Miss Wales World. She won as Miss United Kingdom World. Siya ang representative ng Miss United Kingdom, ng United Kingdom for Miss World. And that year, she won as Miss World. Okay. Siyang nanalo. So, she was first runner-up sa Miss Universe that year and became Miss World that year. But, she was dethroned kasi nalaman at na-confirm that she had a love child. May anak siya. Hindi dahil Miss Universe first runner-up siya. Hindi dahil sa Miss Universe first runner-up siya. Naging ugong-ugong yun. Naging silent chismisan yun na nung Miss Universe first runner-up siya, na may anak siya. Pero na-confirm ito when she won Miss World. Na-dethrone siya. Siya pa yung first runner-up ang nag-take place. So, kumbaga, that time, kasi para sa kanila, that time, kung hindi ka taga-winner, kung runner-up ka lang, you have all the chances in the world na sumali ko anong contest kasi you are eyeing for an international title. That's the point. Pero dito ngayon, third runner-up lang, si Miss Thailand sa Miss Universe. Na-strip off ng title just because hindi pa tapos ang kanyang reign as third runner-up. Hindi naman siya winner. Hindi siya winner, baka nakalimutan mo. In English, for her to understand. Yeah. Normally, ang winner na talaga dito may obligasyon na kumpletuhin ang kanyang reign. So, Annie, you really have a problem, huh? You have a problem with your mind. Yeah. With your brain. Yeah. Do you have a brain? She has a brain, I'm sure. She has. Yeah.
Oo. Yun ang sasabi. Yung sasabi, coach ko, dami mo na kabalbalan. Just kung mga bakla, pinasali mo sa Miss Universe. Ang mga may edad na, pinasali sa Miss Universe. Dati hanggang 27 years old, 28 years old. Ngayon, just kung kahit 84 na, sumasali pa. Kapag may mga anak, sumasali pa, basta hindi kasal. Anong klaseng utak meron kaan? Alam mo, ibalik mo na yan sa tamang magmamayari ng Miss Universe organization, sinira mo. Tapos third runner-up lang, pinabawalan mo sumali sa other contest. Grabe no, na just because you are the owner of that franchise, you can easily change everything na. Kaya nga mali eh. That's why, alam mo, naluloka ka, di ba? Sabi mo, nababankrupt ka na kasi parang kulang sa sponsor sa Miss Universe. Paano magkakaroon ng matinong sponsors? Binago mo. Binaba mo yung premium ng pageant. Loka-loka itong babaeng to. Tsaba, hindi naman babae yan eh. So si Miss Thailand, hindi na third runner-up. Sino kapalit? Si Miss Philippines. Hindi, siya na. Siya na lang, oh. Ikaw na lang ang mag-third runner-up. Basta si Miss Thailand kasi, nanalo as Miss Thailand World, lalaban siya sa Miss World this year. Kumbaga, di ba, okay lang naman yun eh. Di ba, dito sa atin, di ba, yung mga runners-up sa Miss Universe, they still can join any pageants. O, wag lang yung national winner na nga eh. Sumasali pa sa iba pang contest eh. Pero, tinatapos mo lang yung term nila. Yes. Pero ito, nakakaloka. Kaya yun ang aking point dito is that third runner-up was stripped off her title as third runner-up Miss Universe when hindi naman siya winner. Yan. Wala siya obligasyon, di ba? Sino ba umarap sa mga tao when you send them to yung mga charity works all over the world? Di ba yung winner lang? Yes. Hindi nyo na sasama yung mga runners-up. Unless it's a part of their contract. Yes. Part ng contract nila. Well, hindi ko nabasa ng contract kasi I was not a winner. I was not a winner. And you'll be a winner. Ay, nakatigilan niyo ako, Miss Anne, ha? So, Miss Anne, ako, for whatever that, I mean, ako kasi hindi naman talaga ako pageant fanatic and I'm not really, hindi ako sa mga pangaalam ng nakagaya na sa'yo, nanay. But, I know, isingit ko lang, no? I had a chance to talk to Miss Maxine Medina. Si Maxine, when I directed the Miss Capis this year. Just last month. Tinanong ko siya, what can you say about this na ng pagbabago na ganyan? Tumanggi siya mag-comment. Ay, mag-comment. Play safe. Malin. Play safe. No? Dapat ka, hindi naman sa tulad ni Gloria sa paka-vocal mo. At saka siya sa authority because she was Miss Universe. Yes, at saka she was so respected. Sabi ko, pero it was nice naman when she answered me. But sabi ko, bakit kailangan hindi ba? Opinion lang naman. Hindi ka transgender siya. Hindi naman. Ay, di ba? May anak siya, no? Pero before she joined, wala naman siyang anak. Wala pa naman. Kaya sabi ko, bakit kaya? But anyway, marami kasi nagtatanong talaga sa atin. Kasi si Diana nag-message sa atin palagi, no? Is asking now if we can talk about this Miss Universe Pro. And then finally, we have the chance to really talk about it. Ayun ha. Sana may balik ito sa dating patakaran ng Miss Universe na talagang only contestants of yung ganitong edad lang, yung dating I remember si Miriam Cambao, she was asked, di ba, if yung femininity something. Oo, yung sabi niya na halimbawa during your reign as Miss Universe, yes, nabuntis ka. Alam mo, sayang nga si Miriam, matalino pa naman si Miriam, kailan siguro na-rattle siya. Alam mo, hindi niya sagot ang mabuti sa yung tanong na dapat simple lang naman yun nasa rules ng Miss Universe that you cannot carry a child within your reign. So kung talagang dapat talaga madidisqualify ka. That alone can answer that question. Pero kung saan punta yung celebration of femininity, tigilan niyo ako. Kasi minsan lang ito sa buhay ninyo na kayo'y manalo as Miss Universe. Talagaan niyo after that year, just ko, hindi ka mabuntis ng kahit quadruplets pa. Alam mo yung ganon? Pero during the at least, noong mga panahon na yun, at least, nasabi niya. May respeto. Yes. Kaya kita mo, that time, di ba, sayang, na first run-up lang siya kay si Negra. Kay Miss India. Hindi ba? Si, yon? Kala ko si Miss India. Basta si... Anyway. Tawag niya, laki ng bunga. Ako excited ako. Ganda yun. Dahil pwede may asa at may anak, pwede na may asa at anak, hindi naman. Walang asawa. Pero may anak. Okay. So, okay. Okay. Ikaw, audience, baka pwede ka. Comment ka lang. Okay. Speaking of Miss Universe, let's talk about beauty. And diretso na tayo sa ating next segment, ang latest news ng showbiz.
Oo, I'm so happy to see her once again. Finally. Nasa social media, Oo, no? medyo trending ulit. Ating mahal na birthday celebrator, she turned 40 recently. Ang mahal nating actress na si Angel Locsin. Ang saya lang na finally na nakita siya. Nagulat pa nga siya sa kanyang surprise birthday celebration. Yes, oo. May pakik yung asawa niya si Neil. Si Neil Arce. May pasaya-saya na para kalong macho dancer. Alam mo, nakakatawa si Neil. Sabi ni Angel, totoo ba? Hindi siya makapaniwala na para it's an advance. Siyempre, kapag baka hindi na siya ma-surprise kapag isa mismong araw. At least, di ba, na-refute ang chismis na naghiwalay sila ni Neil. Because kitang-kita, there's so much in love. At saka si Angel, so beautiful now. Kumbaga, nag-lose siya ng weight, no? Pero medyo... May chabi-chabi pa rin. Pero hindi tulad ng mga nakaraan. She still has that beautiful face. Ganda, oo. Tsaka mukhang masaya-masaya siya, surprise. At tsaka, may portion pa yata ng video na nakita ko na as celebration ng kanyang birthday. Parang nasa beach sila, parang nasa nasa speedboat, parang ganyan sila ni Neil. Parang I don't know kung saan yun. Contrary to the chismisan na naghiwalay na sila at ayaw magpakita talaga ni Angel. Alam mo na kuminsan, ako bumibilib ako sa mga taong kagaya ni Angel Locsin na kayang iwanan ang kanyang kinang para lang makafocus sa kanyang family life. At saka sa kanyang health. Sa health niya. Kahit sa sa mga social media, wala talaga siya. Nag-zero talaga no? siya. Zero. Kailan lang ba siya nag-resurface? Ano ba yung issue na yun kung bakit nag-resurface si Angel? Actually, yung resurface na lumang video pa rin. Luma pa yun. At least ito medyo latest. Actually, marami na kami saga kay Angel. Especially sa puting tabing, alam mo na, sa telon. Sa isang kagaya ni Angel Locsin talagang mamimiss mo, no? Mamimiss mo. Kasi in fairness to her, she has done a lot for, humanitarian service. No? Kumbaga, kapag may mga lindol, kapag may mga baha. Noong may problema ang ABS-CBN, nakikibaka siya. Yes, in fairness to her. In fairness to her, kumbaga, you can feel her loyalty, you can feel her, concern with other people. Kaya nakakamiss si Angel. Tsaka bilang artista, she made a mark. Kumbaga, she's not just being Darna, but you of course as an actress, Saka lumaban. Mataas ang respetong iniwan niya sa maraming tao patungkol sa kanya. Alam ko na kung bakit siya nag-resurface. Namatay si tatay, si daddy. I remember. Si Yes. Angel, Sa Angel Colmenares. Siyempre, makatatay siya. Yeah, very old na rin si Daddy Angel niya. At saka, siyempre, it was so devastated. She was devastated kasi she's really close to her dad. Talagang inalagaan niya yon. Kahit yung dad niya was blind for many years, pero yun ang kanyang advisor. Advisor ni Angel yun. Kaya ang sarap-sarap panoorin ang relasyon nila mag-ama. Napaka-sweet na Angel sa kanyang daddy. Isa siyang inspirasyon sa maraming pagkakataon. At Angel, you just turned 40. Life begins at 40. And enjoy it. Yeah. Enjoy your privacy, of course. Dahil nga nawala ka muna pansumandali sa entertainment, pero namimiss ka namin. Miss ka namin. Try to trim down. Artista ka na ulit. Miss ka namin. Yan, happy birthday. Happy birthday. Na itong susunod na pag-uusapan naman natin ay si David Licauco, ang crush mo. Yes, ang crush ko. Crush ni Dad, Dr. Delia. Hi, Daddy Doc. Tapos kung mag-awin sa kanya, mag-aaway kayo. Dalawa lang yan, Enrique Hill at David Licauco. Anyway, speaking of David Licauco, di ba, ang Barda Farm. Fans, no? Barbie Fortes at saka David Licauco, they call themselves as Barda Love Team. Ay talagang fan na fan pala ang nanay ni David Licauco ng Barda Love Team. Si Miss Eden C. Licauco, no? Ang kanyang mother, ay sumama pa ito sa isang, I don't know kung black screening yun, basta nanood sila kasama kanyang anak. Itong recent movie ni recent, yung parang, ano ba title no? Parang kasalanan or something. Yung ganon. Basta, ang nanay niya ay super fan ng Barda Love Team. Sayang lang wala si Barbie that time. Napaka-vocal ng nanay niya. I don't know lang, di ba ang pagkakaintindi ko parang si David yata ay may girlfriend talaga na hindi si Barbie. Pero love niya si Barbie as a friend or what. Hindi ko alam kung tutulay yun. Pero pag ganyan yung nanay may ganyang fondness sa babae. Parang nakakaramdam sila ng magandang relationship. Yes, alam mo, at malakas ang ano ng nanay, ang mga hatak niya sa mga puso ng mga anak. Kapag gusto ng nanay, Diyos ko, chances totoo yan. Baka magkatuluyan si Barbie at saka si David.
excited ang mga Barda fans, oh. At saka minsan may isa ako nakitang picture, video. Video kung saan nanood yata sila na isang, I don't know anong sports yun. Sa isang stadium, basketball ba yun? Magkatabi si Barbie at saka si David. Tsaka nakayakap siya, no? Si Barbie kay David, niyakap ni David, parang sweet-sweet nila na kung titignan mo, parang sila ay magjowa. Na parang ang dahilan na paghihiwalay ng dalawang si Jack Roberto at saka si Barbie Fortesa. Parang si David ang pagpasok ni David. Pero hindi naman nangyari. Hindi naman siya third party kasi ang alam ko si David as a girlfriend. Pero I don't know kung ano reaction ng girlfriend niya kapag nakita niya yung ganung video na nakayakap si Barbie at saka si David na super sweet. Minahal na eh. At pinakilig ang maraming tao. Kahit ako kinikilig. Kaya gusto ko itulak si Barbie eh. Ba't ka nagtutulak? Kaibigan ko si Barbie, pero gusto ko siya itulak kasi gusto ko ang kayakap niya. Nakakainis ka. David. Kaya, Diyos ko, ang cute-cute David yung ba kanyang mga pagkachinito kasi. Well, ako, para sa akin, sexy. Mommy knows best. Yeah. Kaya, Mommy, you know who to call. I'm just a call away. Di joke lang. Ang cute. Fan na fan si Mommy ng Barda. Type na si Barbie para sa kanyang anak. Nakita ko yung mga comments sa mga OOTs natin. Oh my God. Pati sila gusto na agawin din si David kay Barbie at sa girlfriend nito. Speaking of agawan na itong susunod na pag-uusapan natin, ilang araw na nasa social media, pero hindi natin pinapansin, pero finally, pinansin na natin dahil may mga magulang na, may nanay ng kasama. Naghiwalay si Kobe at Kylie. Hindi umano. Na hindi naman umamin sa publiko na sila. Umamin. Walang pag-amin na eh. Naalala mo, no, inaway-away pa nga ni Yes, pero hindi nila, pero in public, parang they were like singing, they were like so close. Pero walang in public na kami na. Walang, pero labeled na rin sila. Nalala mo, tinanong ni Nanay Lolit na bakit si Kylie, parang gano'n. Kumbaga, wala akong pakialam. Galit na galit Kobe. Nalala mo noon. Tapos, pero nakita mo naman may isa ring ano. Pero ako nagalit talaga ako kay Kobe noon ay. Nagalit ka. Ay, parang nainis ako. Pero for Nanay Christie. Nanay Lolit yun. Ay, Nanay Lolit. Sabi ko, yung sarang, para sa mga matatanda na, parang, walang respeto. Walang respeto, Walang respeto. Nakakairita rin, no? Pero alam mo na, syempre, mga batang ito, hindi nila intindihan yung mga at saka parang hindi nila naabutan yung GMRC na meron tayo. No? Pero yung bata naman alam ko is a mama's boy din ito. Not because na kasi love na love nito ang mother nila si Jackie Forster. Nag-ugat ang kanilang sa pantahan ng mga tao na nagkahiwalay sila dahil nga nagpa-unfollowan ng dalawa. Palaging ganun, no? Pero nakita ko dati may mga video sila na kumakandong-kandong pa ito si Kylie. Yes, ito yung umpisa ng pag-uusap nila. Tapos nagkaroon nga pa nga ng bruhaha itong si Miss Carmina Villaruel dahil nga ex ni Mavi si Kylie. Di ba nagsalta rin si kasi protective mother din si Carmina, syempre, and di ba? Hindi siya napigilan. Sabi niya, anak ko to, I will save my peace. And that's happening now to Jackie Forster kasi feeling niya masyado nandihadong anak niya because he is being bashed, no? Sa di umano yung paghiwalay nila ni Kylie. Na parang pinalalabas na nag-cheat siya, kumbaga habang sila pa ni Kylie ay may other woman siya, na kumbaga ay para bang hindi na maganda ang mga tono ng mga detractors ni Kobe. At meron pa ngang post itong si Kobe na parang sinasabi niyang nakawala na siya. Parang so ungentleman of him. Sorry. Yun ang kanyang feeling. Well, hindi natin alam kung nasa loob ng puso nila. Hindi ako sanay sa mundo natin. Ungentleman na parang sa Pilipino, sa mga Pilipinas. Kung ano man ang pinag-awayan nyo, palaging respetuhin pa rin yung babae. Normally, ang malaki hindi talaga nagsasalita. Pero ang mom, no, to react on behalf of her son. It's okay. It's normal. Yeah, yes. Babae sa babae ito, di ba? So ngayon, parang nagagalit siya kasi parang pinalabas na sobrang sama ng kanyang anak. So ngayon, ang mga tao naman ay nagwa 1 + 1 = 2 na naman. Kasi naman may nakikita ng kasama si Kobe. Yes. At saka, naalala nila, this time about Kylie. Si Kylie naman ang binabash ngayon. Kasi ang feeling nila, dalawang nanay na ang nagsasalita on behalf of the children. Una si Carmina, tapos si Jackie Forster. So, pag mga nanay na naapektuhan, nanay na nagtatanggol sa mga anak, may problema si Kylie. Kasi parang may post itong si Kylie na parang pati daw kotse ni Kylie ay ginagamit sa pambababae ni Kobe. Oo. Di umano ganun ba pinag-uusapan nila. Siyempre, ikaw na may sasakyan, tapos nandun kahit ang dami kong mga kaibigan nagagalit sa kanilang mga asawa na kapag ginagamit ang kotse nila sa mga babae, which is very wrong naman talaga. Pero how sure is she? Na babae ni Kobe yun. Ni Kobe, na may nangyayari sa loob ng kotse na yun. Kumbaga, the fact is, unang-una, ba't mo pinaram yung kotse mo?
Diba? Siyempre, kung pinahiram mo kotse mo, kung saan mapunta yung tao na pinahiraman mo ng kotse, wala ka na pakialam doon. Kung nagkataon, bakit nahuli mo ba na may babae doon sa loob ng kotse mo, babae ni Kobe? Kung baka alam mo yun, kung baka... Ikaw talaga na liberal, pero sa akin na yung pag ganyan, mali. Mali Respetuhin talaga. mo pa rin. Kung nalaman mo na, kung totoo man yun, mali pero, yun. hindi, ito it's its own na eh. Ikaw, ganun yung tingin mo. Ako, ganito yung tingin ko. Ganun, kanya-kanya. Pero sana, bago mo pinahiram yung kotse mo, sinabi mo, ayaw kong may papasok na babae dito sa sasakyan. Sinasabi ko naman, kung ano man gawin, but not necessarily na may babae siyang ilalagay doon, ipapasok doon, isasakay doon. Kasi unang-una, may relasyon ka, dapat hindi ka taga ng babae. Talaga, diba? Dapat loyal ka. More especially, kasi hiniram pa yung kotse niya. Yes. Pero, kung ano man gagawin ng lalaki doon sa kotse, kung saan siya pupunta, dahil pinahiram mo, abay wala kang pakialam. Unless nga meron kang rules and regulations na sinabi sa kanya. Tama. Kung wala ka naman sa rules and regulations, baka pwede. Kasi itong batang ito, napansin ko rin kay Kylene kasi, masyado mo kasi binigay ang buo mo, ang sarili mo sa lalaki. Napansin mo kung gaano siya ka... She's pretty naman. She's intelligent. She's pretty at she's so talented. Tapos makita mo kumakandong-kandong sa malaki. Minsan nawawala yung respeto, di ba? Respeto, di ba? Kumbaga wala na yung value sa'yo ng isang Pilipina. You wanted to be respected and you wanted na i-value ka ng tao? But you're so demonstrative outside. Parang kahit sabihin mo na wala kayong naamin na magjowa kayo, parang kulang na lang sa inyo kasal. Yun ang dating sa tao. Parang ngayon, naisip ko tuloy na parang hindi kaya ginawa niya yun para masaktan niya si Mavi ng mga panahon na yan? Well, that's not fair, ha? That's not fair. Kasi maaring mali ako na, pero baka. Learning all of this, baka ganun din. May mga ganun talaga ng mga babae o even lalaki. Kaya inaano nila in public. On the rebound, paselos. And Kobe was there, a willing victim. Nagamit. A willing victim. Kasi in love. Kasi gusto niya si Kylene. Yung nga lang, sana ngayon ngayon, no? Kung totoong wala na kayo, sana move on well. Wala na sila. Ikaw, palagi mo sinasabi sa akin, kapag naghiwalay, huwag ka na magsira kasi naging masaya ka naman ng mga panahon na kayo. Huwag niyong kalimutan that there were points in time in that relationship that you were so happy and that happiness was so priceless. Kumbaga, kaya pag naghiwalay kayo, tama na. End it there. Wala nang siraan. Kung may mga unfinished business kayo, talk it over. Magkaroon ng tamang closure para makamove on. Yung girl can move to another relationship. The guy, same thing. Nayo, may nakaka-relate na OOT dyan, no? Ay, naku, inabing ng ating anak. Diba? Sabi ko sa OOT dyan, kapag naghiwalay, wag na magsalita ng sama ng loob, move on and move forward. Kasi naging masaya ka naman ng mga panahon naging kayo. Diyos ko. Huwag na siraan. Kaya yun, sa mga magulang naman, kumbaga, tama naman to, umaalalay tayo, di ba? Kahit sabihin natin na sa edad ng mga anak natin. Pero kumbaga, hanggang doon na tayo, Huwag tayo not too much. Let's not go overboard. Kasi syempre, kawawa rin naman. Kylene is still a lady. At saka si Kobe naman deserves somebody else. And they're still young. They will find someone true and real na panghabang buhay. Kumbaga, tayo dumadaan sa mga ganitong klase mga pag-ibig, kumbaga, love and love loss, tapos one day, you'll find your real partner. Let's not burn bridges. Okay? The world is small. Kobe, I'm a call away too. Okay? Tell your mom loves me. Kaibigan ko si Jackie. Yan. Samantala, nag-post si Kylene sa pinakabagong update tungkol sa kanilang dalawa ni Kobe. Ay, alam mo na ko, malandi. Naku, OOT dyan, comment na ha. Babasahin natin yan. Natin tayong sumayanay. Diretso na tayo sa ating trending funny video. Watch this. Naku, ayoko mapa-facial dun ha. Baka mamaya pagising ko, Diyos ko, para akong mami. Uy, napakiramdam na yan. Palak pa naman mapa-facial, di ba? Diyos ko, day. Nagpa-facial ka lang, akala mo nalagyan na pipino yung mata mo dahil nakaka-relax. Tapos pag-gising mo, mabulaklak ka na. Hindi. Ba't parang may nagsasalita? Nagkakain. Ayoko ha.
Ayaw kong ganyanin niyo ako pag ako napapafacial. Sira ulo talaga yung mga content creator ko. Minsan parang funny siya. It's really funny. I love it. I like it. Maraming salamat sa Deluxe Spa na ating sponsor na palaging nagpaparelax sa atin. Naku, pasal na kayo doon sa may Tomas Morato Corner. Scout Fernandez. Yes. Napakalinis, napakagaling, and comfortable. At mura lang. Hanapin nyo lang dyan si Mr. Vince Miraflores. Sa gilid ng Chili's yan, ha? Oo, salamat. Dahil weekly kami nandun. Yes. Okay, basta ang ganda-ganda doon. I love it. At ako, hinihintay niya na ang Hula Bira! Eto na. Totoo ba? Paano ko ba sasabihin? Paano ba? Hindi ko na lang sasabihin. Uy. Ganun ba yun? Wala ba? Eto na. Okay. Isang sikat na female celebrity. Sikat na female kilala celebrity. sa buong mundo. Oh! Oh my God, ilan lang ba sila? Totoo ba? Hula Okay. na lang kayo, Okay. ha? Na ikinaloka ng ex niya. Ex niya na isang negosyante. Oh. Kasi before she became so popular, when she was still here in the Philippines, vying for a certain contest, di ba? Ay jowa niya itong isang medyo may edad na konti na businessman, Chinese businessman, may-ari ng alam mo, kanina kita dyan eh. Edit mo yun, ha? Natural. Na may-ari ng isang resort. Naku, kung pag napanood niya, alam niya kung sino. Okay, sige. Anyway, eto na ngayon. Alam mo ba, during the time na sila pa, ay merong assistant, may assistant na close, itong babae na common friend nila ng kanyang businessman na boyfriend. Na kasi far away wala sa Manila kasi yung businessman sa probinsya. Ang gagawin, tatawagan niyang assistant nito at sabi na pumunta kayo doon sa Rockwell. Yung sa store na ganito, papiliin mo na si girl ng kanyang gustong damit, na gustong gatong gamit, tapos ikukontakin siya para bayaran, pick upin na lang the next day yung damit. Kung ano man magustuhan niya. Wow. Ang mamahalin yun, mamahal yun. Kasi i-arrange na ngayon ng businessman paano ang pagbayad. Diba? Sa kanyang credit card or whatever. Ganon sila, laging ganon. Tapos nakikita sila once in a while pa pumunta dito si businessman, okay, kita sila ni girl. Nung nasa abroad na ito, tsaka nung makilala na siya, nung maging sikat na siya. Sikat na siya. Ganon lang, ha? Nung sikat na siya, ay kinokontak siya ni businessman. Even yung isang talent manager na sobrang sikat ay kausap niya before she became so popular. Sumali siya sa isang event. No? Yung pa ng kanyang advisor, yung talent manager na sikat. Tapos kinokontak siya, nakontak ba niya, pero nung manalo na siya, nung kinokontak siya, nag-hello sa kanya, hindi na niya sinasagot. Kumbaga, dead man na siya. Kasi ang feeling niya, iba ng crowd niya, iba ng set of friends niya, hindi na kayo. Even yung ex-boyfriend niya, hindi na ikaw. I don't need you. Nagkasalubong kasi sila minsan ni talent manager dito sa Pilipinas sa isang posh na mall. Rockwell. Ito sinabi ko na sa Rockwell. Nagkasalubong sila. Siyempre, yung girl, pinagkakaguluhan. Si talent manager, sikat din. Pero walk lang siya. Nakita niya yung babae. Yung babae came to him. At sabi niya, hi! Sabi niya, nakalimot ka na. Ginanon siya ni talent manager. Nagkaroon ka lang ng konting pangalan. Akala mo wala ka nang kilala. Sabi niya, thank you for being ungrateful. Ginanon siya. Diretso siya. Namula si girl. At saka wala lang. Kumbaga, parang hindi mapahiya, umalis na lang siya. Diba? Yun ang lesson learned sa mga tao na kung talagang ikaw ay mabuting tao talaga, kahit ano ang accolades, ano ang karangyaan na dumating sa buhay mo, kung ikaw ay ganito, kung maayos ka talagang tao, ay hindi ka nakakalimot. Totoo. Unang-una, itong mga tao ito, walang hinihingi sa'yo. Ikaw nga ang nangailangan sa kanila eh. In the past, lalo. Pero ngayon, nagkaroon ka lang ng posisyon, nakikilala ka, tapos parang bigla ka lang nakalimot. Huy! Pang isang taon lang yan, day. Hindi pa habang buhay. Kumbaga, your relationships with people, hindi mo dapat sinisira because of that. Kasi one day, baka bumagsak ka.
baka kumatok ka muli sa mga puso nila. Sana available pa sila para sa'yo. Yeah, pero talagang bagay na minsan kasi may mga tao talagang kapag biglang nagningning ang bituin, nakakalimot. Marami. Oo, Actually, marami yan. Kaya kadalasan naman, not all maybe, no? Yes. Ay sinisingil in the end. Yes. Pero sana lang ay, kami naman we don't wish you ill. Kumbaga sana lang one day. Sa apelido ba niya, Nay, merong W? Ay, nako. Why ba? I'm just asking. Okay. Okay. So, Doon pa lang tapos na. Doon pa lang hindi, tapos pero na. kung ano man yun ay, pero sana na-realize niya na ngayon kasi nawala na yung rain niya, nawala na kahit pa paano yung kinang niya. Na-realize niya what happened. At sa mga parating naman kung may mananalo ang Edit niyo yun. Kumbaga, sana may matutunan sila doon. kasi alam mo, ni sa inagap ko, hindi ko in-expect na parang ganun siya. Wala sa personality. Oo, wala eh. na. At saka syempre na Nakakagulat. dapat bilang nandyan ka at nanalo ka ng isang ganyan, dapat talagang huwaran ka. Yung kung ano yung in-expect sa'yo, yun yung gawin mo. Yeah. Oo. Yeah. Yan. Ako, Alam mo na. Mukhang Alam mo na. walang Hindi row mo 4 ngayon. Walang row 4 ngayon, ha? Puro row 1. Maraming salamat sa lahat ng mga team Pakulay, sa lahat ng patuloy na nagmamahal. Naku, alam nyo, kilala nyo, kayo yun na nanonood ngayon live. Kaya patuloy kaming lumalakas ng dahil sa mga live viewers natin na patuloy na nanonood sa atin at nagkokomento. Yes, tama. Yun, nagpa-participate talaga. Kasi alam mo, they're one of us. Kasama sila at nabubuo ang kwentuhan natin at opinion na natin dahil sa inyo. Hindi talaga pwede pag wala sila. Oo. Kaya mahal namin kayo. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, naku, kung gusto nyong palaging ma-notify kayo na meron kami, mag-subscribe ka na tapos yung i-click mo yung notification bell. Yes, mag-subscribe kayo ha, kasi tulad nito, hindi wag mo nang sabihin ha, we started the show and we ended the show with the same thing. No, napansin mo? Hindi natin sinasadya, oh my God! Naku, alam nyo na. Tatalino natin. Alam nyo na. Sa kanila yan. Tawang-tawa si Leanne Wiglat. Maraming salamat. Karag-ega na ka ng Kapampangan. Patuloy yung manalbe kaya kami. Marakal salamat King Lugod. Abibeyo kaya kami. I love you so much. Advance happy birthday sa anak ko sa April 29 is turning 24, si Carlo Bryan. Happy birthday, Carlo. I love you, baby. Alam mo na yun. Alam mo yun. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. Kung may nanay na kulang at merong aral yung blind item niya, ang ating minamahal, Nanay Jobert Socaldito. Of course, anak. Siyempre, tayong dalawa pa ba naman, anak? Direct chops mo ng sala. Siyempre, nabubuhay tayo sa values. Yan. Oo. Ako na, pa-take away lang ako, no? Yung, we don't really burn bridges. Yes. No? Umunlad ka man, sumikat ka man, nakipaghiwalay ka, kung ano man yan. Maliit lang ang mundo para sunugin yung katiting na bridge na meron tayo. Kasi minsan lang naman tayo mabuhay sa mundong ito. Patuloy tayong maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. Bye-bye. Love you guys. Raymar Buado, of course. Raymar, And Leanne Manansala Miklat in the Bye. house.